maganda po pala ang layunin kung bakit nagkaroon ng National Safe Kids Week. Marami tayong malalaman tungkol sa pag-iingat. Ibabahagi ko po sa mga klase ko. Mabuti yun, Dan. Kuya Eric, Bible story na po. Sige. Siya nga pala, marami ba kayong natutunan sa ating Bible story? Gaya na lang po nung nakaraan, natutunan ko po sa kasaysayan ni David ang laging pagtitiwala sa magagawa ng Diyos at ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan nila ni Jonathan. Marami pang iba mga bata na talagang kapupulutan natin ng aral. At may bago tayong kwento ngayon. Ano po yun, Kuya Eric? Ngayon kids, ang ikukwento ko sa inyo ay ang tungkol sa unang taong nilikha ng Diyos, si Adan. Napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kanya dahil inilagay siya sa halamanan ng Eden upang ingatan at alagaan. Basahin natin sa aklat ng Henesis sa 2:7 hanggang 9, 15 hanggang 25. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat na punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. At pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa. At sila'y magiging isang laman, at sila'y kapwa-hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Wow! Ang galing naman po! Nilikha po pala ng Diyos ang taong si Adan mula sa alabok ng lupa. Oo nga po, at binigyan po siya ng mabubuting pagkain na makakain niya po sa halamanan ng Eden. At nilalang din po ng Diyos si Eva upang maging katulong ni Adan sa paglilingkod sa kanya. Pero may ipinagbawal po ang Diyos kay Adan.
At yun ay ang hindi pagkain sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano po ba ang sumunod na nangyari? Pagkatapos po na ipagbawal po kay Adan ang pagkain ng bunga ng pagkilala ng mabuti at masama. Yan naman ang ipagpapatuloy na alamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya't manatiling nakatutok sa Bible Story. Ang mga sakuna ay maaari nating maiwasan. Dapat lang ay alam natin kung ano ang dapat nating gawin kung paano tayo mag-iingat. Pero tandaan na may isang makapangyarihan na makapagliligtas sa atin. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Lucas sa 12, sa 1-7. Hindi baga ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin sa tuwi-tuwi na, pero dapat nag-iingat din tayo. Ano pong pag-aaralan natin bukas, Kuya Eric? Kung loloobin ng Panginoon ay pagpapatuloy nating pag-aralan ang tungkol sa National Safe Kids Week. Umpisahan nating alamin kung paano tayo magiging ligtas sa loob ng ating tahanan. Abangan niyo yan, ha? Karunungan may pangulong bagay, kaya't kunin mo ang unawa at kaalaman sa muling pagbubukas nitong paaralan. Halina't magbalik eskwela ng may kagalakan. Bagong umaga, bagong simula, bumangon at sarili ihanda. Mga kagamitan, kinakailangan sa pagbabalik paaralan. Kaklase at kalaro, mga kaibigan, maligayang kayo'y masilayan. Mahal naming guro, pagpaumanhinan ang aming mga kakulitan. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Mga magulang na aming mahal, salamat at kami pinag-aaral. Sa taong ito'y masisipagan pa upang kayo'y aming mapatuwang. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan na. Higit sa lahat ay salamat sa Diyos. Kami iniingatan mong lubos sa buong panahon ng pag-aaral. Natutuhan mabuting asahan. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isipan ay kayamanan nga. Balik eskwela, damdamin ay anong saya sa pag-aaral. Kami nasasabik na ang karunungan sa amin ay mahalaga. Sa isip
isipan ay kayamanan na. Sa isipan ay kayamanan na. Hanggang dito mga kids, bukas, God willing, ay muli tayong magkita-kita dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Puro nang... Basta yan. ang mga kabataan kahit saan sa... May iba't ibang organisasyon na nangunguna para mabigyang impormasyon kutong... Ay, maganda nga ba? Maganda. Maganda.